Magsisimula na ang 24 na oras. Ngayon, Ilang buwan na ang lumipas. Hinamon ko ang sarili kong gumawa ng espada sa loob ng 24 na oras. Hindi ito agad nangyari dahil kailangan ko pang tapusin ang huling semestre ng engineering. Ngayon natapos na ako. Pakiramdam ko ito na ang tamang oras para harapin ang hamon. Ayokong gumawa ng simpleng espada para rito. Gusto kong gumawa ng isang totoong Viking na espada na may ladder pattern na Damascus at kompletong set ng mga fitting. Tingnan natin kung paano ito lalabas. Sige, ayan na lahat ng piraso ng 1084. Kailangan ko lang ng iba pa. Kinukuha ko lahat. Sige, hindi gumagana utak ko. Kung may pintura sa isang piraso. Mas mahirap pala gawin ang challenge na to sa sarili kong shop kaysa sa Unfortunate Fire. Sa set ng palabas, may 50 tao para tiyaking maayos at handa lahat para magamit ko. Hindi ko kailangan magputol ng bakal sa set, pero dito sa bahay, ako lang, kapatid ko ang nagvi-video, at nanay ko ang nagluluto. Sige. Naputol na ang bakal. Simpleng pattern lang ng hagdan ang ginagawa ko. Kaya hindi ko na kailangang alalahanin kung ilang patong at saan ilalagay. Pula, asul, pula, asul. Ay, ang gulo nito. Hindi ko na uulitin ang ilang ginagawa ko ngayon para sa custom build. Sa tingin ko, mahalaga ang pagtitipid ng oras sa paggawa ng blade na may timer. Pero hindi pwede tipirin ang kahit anong bahagi. Kailangan mong timbangin ang mga opsyon mo at tipirin lang yung mga parte na hindi gaanong mahalaga sa magiging resulta ng produkto. Halimbawa, okay lang tipirin ang hindi paghahansand ng blade. Pero huwag tipirin ang tamang pag-init ng seal sa forge welding. Sa isang banda, medyo mas hindi maganda ang itsura ng blade mo. Baka hindi kasing kinis. Pero sa kabilang banda, magkakaroon ng delaminations ang blade mo at malamang masira agad kapag pinanghampas mo. Sa blade na ito, kakaibang tipid ang ginawa ko. Karaniwan, nililinis ko lahat ng bakal ko. Pero ngayon, yung may pintura lang ang tinanggalan ko. Sabi ng maraming bladesmith, di na kailangang linisin ng husto ang bakal dahil susunugin din ng forge ang kalawang at dumi. Kaya sinubukan kong tipirin dito at sa huli, ayos naman ang kinalabasan. Sige, mga 45 minuto na tayo ngayon. Sa tingin ko, plano kong ayusin ang natitirang oras na may kaunting buffer syempre. Gawin na lang nating 45 minuto para sa billet prep. Sa tingin ko matatagalan sa pag-forge kaya gagawin kong 130. Napagtanto ko na mahaba ang 24 na oras at hindi ko alam kung dapat bang magmadali sa simula para magkapaglaan ng mas maraming oras sa huli. Lahat ng ito ay maaaring magbago at ganito rin ang nangyari sa Forged in Fire. Mayroon akong schedule sa isip ko pero palaging nagbabago ito. Kaya unang pagkakamali ko ngayong araw, nakalimutan kong i-weld ang gitna kaya ayusin natin yan. Ang nakalimutan kong gawin dito ay nakalimutan kong i-weld ang gitna ng mga panlabas na piraso ng billet ko bago ilagay sa forge. Kaya ang nangyari ay bumaluktot sila palabas dahil mas mabilis silang uminit kumpara sa mga piraso sa gitna. Ibig sabihin nito, kailangan kong dalhin ang billet sa anvil bago pa ito umabot sa forge welding temperature, pukpukin lahat ng piraso para magdikit-dikit sila at lagyan ng flux. Noong nasa Forged in Fire ako, hindi ko kailanman ni-weld ang mga gitna at naging maayos naman ang lahat. Pero ngayong mas alam ko na, masasabi kong isa itong medyo sablay na pagkakamali. Viking sword ito, kaya kailangan ng malaking bilog na pommel. Maghahanda ako ng maraming materyales at babawasan na lang mamaya. At para sa gwardya, maglalaan tayo ng ganito para sa gwardya at pommel. Gagamitin ko ang bandsaw para gupitin ito. Isang oras na tayong nagtatrabaho. Maganda pakiramdam ko sa kinalalagyan natin. Mahirap hulaan, mahaba ang 24 na oras, pero sa tingin ko ayos tayo. Isa sa tingin kong nagawa ko ng maayos sa Forged in Fire ay lagi akong abala at may ginagawa. Kung ang bakal ay pinapainit ko sa forge, nagtatrabaho ako sa hawakan ko. Kung ang bakal naman ay pinapalamig ko sa sahig, nagtatrabaho pa rin ako sa hawakan ko. Ayokong maghintay lang ng mangyayari. Gusto kong maging maagap at hindi magsayang ng oras. Sinubukan kong gawin dito, at gaya ng nakita mo, may mga bahagi na ako ng gwardiya at pommel na pinuputol gamit ang bansaw. Kaya kailangan alam ko na agad kung anong espada ang gagawin bago pa ang drawing. Malaking tulong din ito sa akin sa palabas. Ipinakita nila ang halimbawa at hindi ko pinansin ang itsura. Tinitingnan ko ang mga bahagi at tinatantiya kung ilang oras ang kailangan sa bawat isa para tuloy-tuloy akong may ginagawa. Sige, ayon sa lahat, ang mga espada ng Viking ay karaniwang nasa pagitan ng 2 talampakan at 3 talampakan ng haba. Sa tingin ko aalis na ako. Mas pipiliin kong mas malapit sa 2 talampakan. Habang lumalapit ka sa 3 talampakan, lalong humihirap itong gawin. 2 talampakan, 1 katlo, at 70 sentimetro ang pupuntahan ko. Para manatiling hamon talaga ang challenge na to, nagtakda ako ng mga sumusunod na kondisyon para sa sarili ko. Kailangan ang talim ay nasa pagitan ng 2 at 3 talampakan ang haba.
Dapat may fuller na giniling sa buong talim at kailangan ding i-etch. Kailangan ko rin ng guard, hawakan, at klasikong Viking na pommel. Palagay ko, tatanggalin ko ang init sa materyales para mas mabilis lumamig. Gamitin ang malalaking die para sipsipin ito. Pinakamasama talagang maghintay lumamig ang bakal. Kaya sinubukan kong sipsipin ang init gamit ang malalaking die. Ayokong sipsipin ng mainit kasi baka tumigas ito ng di sinasadya. Ayos. Nauuna tayo sa schedule. Ito ay magaspang naguhit ng Viking na espada. 27 pulgadang talim at 4.5 pulgadang hawakan. Karaniwan talagang masikip ang hawakan ng mga espada ng Viking. Gagawin kong sanggunian ang Viking sword ni Alex Steele dahil iyon ang pinakamarami kong nakita. Gagawa tayo ng fuller sa magkabilang gilid. Unang beses ko itong susubukan kaya excited ako gawin ito sa takdang oras. Lahat ng kabit na ito ay magiging Damascus, Diyos ko. Ang bakal na nilalagay ko sa apoy ay natirang Damascus mula sa Firestorm Chef's Night video ko. Gusto kong hamunin ang sarili ko at tingnan kung kaya kong gawin ang parehong mga kabit mula sa Damascus. Kaya sinubukan kong gawin pareho ang gwardiya at pommel mula sa iisang piraso ng material na ito. Malinaw na dahil Damascus na ang ginagamit ko ngayon at hindi na yung mild steel na mga piraso na pinutol ko kanina, masasabi mong nasayang lang talaga yung oras ko sa pagputol na yon. Pwede mong isipin na nasayang lang ang oras o na-backup lang yon kung sakaling hindi gumana ang material na ito. Para makatipid ng oras, pinili kong gawin ang hot cut kaysa palamigin at gamitin ng bandsaw. Ay naku naman! Ay naku naman! Grabe naman! Hindi ko alam bakit laging mahirap paghiwalayin ang Firestorm Damascus tuwing nagho-hotcut ako. Medyo mainit-init pa rin siya, pero sa tingin ko pwede na nating simulan ang pagputol. Maghihintay muna ako na lumamig ng kaunti ang bakal dahil hindi maganda sa talim ang sobrang init. Pakiramdam ko mas pwede akong mag-relax ngayon dahil 24 na oras ito. Kung ito ay forged in fire, hindi ako papayagang umupo. Kung nakaupo ako, nasasayang ang oras ko. Malinis talaga ang forge weld, kaya siguro totoo yung iba na hindi nililinis ang bakal nila. Tingnan mo yan! Karaniwan talagang masamang ideya ang mag-grind na may suot na gloves. Kasi pwedeng makasabit ang glove at mahila ang kamay mo papunta sa grinder. Iba ang sitwasyon ko dahil may hinahabol akong oras. Pero huwag mo akong tularan. Diyos ko. Sige, medyo mabigat na at nauubos na ang lakas ko. Kaya puputulin ko muna ito ngayon at tatapusin ko na lang ang paggiling mamaya. Sige, tingin ko meron tayo. Ano nga ulit yon? 18 kalahati hinati sa 5, 3.7. Ang plano ay hatiin itong bilet sa 5 piraso para makakuha ng kabuang 100 at 85 patong. Sa pangkalahatan, mas maraming patong mas maganda. Sige, pareho ba ang haba ng mga ito? Diyos ko. Ayos, pareho ang haba nila. Sige, itong medyo mahaba gagawin nating pinakailalim na piraso. Hindi naman talaga mahalaga kung hindi sila eksaktong magkapareho ng haba. Ngayon ko lang naisip, ang pinaka nakapagod kong ginawa sa Forged in Fire ay paglilinis ng bakal. Walang mas mabilis na paraan kundi idiin mo ng husto ang bakal sa grinder. Mas mahirap silang gilingin kaysa sa inaasahan, pero ayos lang iyon dahil ngayon, tapos na silang gilingin. Hindi ko na kailangan gawin yun ulit. Napansin kong pagod na agad ang mga kamay at pulsuhan ko. Hindi maganda dahil may mas mahihirap pang gawain na darating. May sobrang nakakatawang nangyari. Sabi ko, bakit ang daming butas ng hangin sa hinang ko? Doon ko lang na-realize na di ko pala nabuksan ng gas. Na ang tanga ko talaga. Sanay na ako sa flux core kaya di na rin sanay magbukas ng bote. Na-upgrade ko na ang welding machine ko sa metal inert gas na may gas. Mas maganda siya kaysa flux core. Pero useless din kung di ko bubuksan ng gas. Sige, ganyan dapat ang itsura ng metal inert gas beads. Mukha silang tae kasi hindi ako magaling mag-welding. Pero hindi talaga dapat ganoon itsura ng metal inert gas beads. Sige, natutunan ko na ang leksyon. Sige, heto na tayo. Tapos na tayo sa hakbang na ito. May 45 minuto lang ako para magpanday at ihanda ang susunod na billet para sa laddering. 5 minuto na tayo sa hakbang na yan, kaya maganda ang takbo ng oras natin. Aray! Habang nililinis ko ang mga bakal para sa pagputol at restock, mas marami akong natanggal na material kaysa inaasahan. Maliit lang ang mga problema, pero ibig sabihin nito, hindi pantay ang bakal ko. Nilagyan ko ng flux bawat layer para masigurong perpekto ang forge welds at hindi ko na kailangang magsimula ulit. At sa pagkakataong ito,
Hindi talaga inaayos ng flux ang mga sirang forge welds gaya ng sinabi ko sa mga nakaraang video. Pumapasok ito sa pagitan ng mga piraso at sinisigurong walang oxidation na mabubuo. Ang muscle pabasa. Hindi ko alam kung dahil nagmamadali ako at maraming ginagawa sa maikling oras. Pero pagod na talaga mga braso ko. Hindi ko mailabas ang die sa press. Matagal na rin mula nang ganito kabigat ang pakiramdam ng braso ko sa shop. At naalala ko tuloy yung unang laban namin ni Kurt sa Gladiators. Noong laban na yon, unang beses kong magtrabaho ng ganoon kabilis. At grabe, namulikat talaga mga braso ko habang nililinis yung bakal sa grinder. Hindi talaga masaya yon. 3 oras na tayo, at dahil parang isang walong lang ng 24 na oras ang lumipas, tingin ko kaya pa ang effort na ito. Hindi ako sobrang pagod. Pagod lang, pero hindi sobra. Sigurado lang akong sobra na ang bakal ko. Mukhang kailangan kong putulin ang parte ng bilet kapag hinila at niladder ko ito. Dagdag effort, pero makakatipid ako ng oras sa pag-grind. Nakita mo ba yon? Para maihanda ang bilet para sa laddering, pinapayat ko ito hanggang 3/8 pulgada ang kapal sa buong haba nito. Pakiramdam ko, maganda ang balanse nito sa pagkuha ng magandang aksyon sa Damascus. Pero hindi rin masyadong manipis. Sige, gagamitin ko ang angle grinder sa laddering, kahit bell grinder ang gamit ko sa Forged in Fire. Ito ang simula ng pinakamahirap na pisikal na proseso sa paggawa na ito. Kailangan kong gamitin ang angle grinder para mag-ukit ng malalalim na guhit sa buong haba ng billet. Mga 21 sentimetro ang lalim ng mga ito sa magkabilang gilid ng billet. Para makuha ang tamang lalim, kailangan ko talagang idiin. Dahil doon, madalas akong manginig. Kaya nagsuot ako ng welding gloves sa kaliwa na kahit paano'y nakatulong pero masakit pa rin. Talagang umaasa akong sapat ang lalim ng pagkakagiling ko dito. Mas napadali sana ang buhay ko kung ginawa ko na lang na medyo mas mababa sa 3/8 pulgada. Dikit-dikit sila dito sa taas. Mas malayo ang pagitan sa dulo dahil papandayhin ko pa ng mas mahaba. Pero sa huli, magmumukhang pareho rin ang distansya. Kaya, pinanday na namin yung susunod na bilet at giniling na rin namin yung ladder pattern. Pero 15 minutos na kaming late. Kaya may dagdag na 15 minutos sa lahat ng iba pa. Di ko sure kung mapapalamig ko yung talim bago mag 5:30. Baka sa 6 na oras ko na lang ito subukang palamigin. Mabilis naming nailagay ang talim sa temper, kaya tatawagin na lang itong alas 6:15. Mas kaya ko naman yun. Hindi ko alam kung bakit 30 minuto lang binigay ko sa sarili ko para ilagay ang talim sa temper. Dalawang paraan gumawa ng ladder pattern na Damascus. Pwede kang maggiling ng mga uka, gaya ng ginawa ko dito tapos pipiyain mo ito para maging patag. O kaya naman gagamit ka ng set ng die-ease para itulak palabas ang materyales at pagkatapos ay gagilingin mo rin yon para maging patag. Walang mali dito. Magkaibang paraan lang ng paggawa ng parehong pattern. Sige, sigurado akong makakadagdag pa ako ng 7 pulgada. Idodrawing ko muna ng kaunti ito para sa tang, puputulin ko, at pagkatapos ay handa na tayo. Tara na! Napansin ko na sa paggawa ng talim na may oras, may mga hakbang na di mo pwedeng gawin ng sunod-sunod. Kung ginagawa ko ang talim na ito para sa isang kliyente, tatapusin ko muna ng buo ang talim at aayusin ang tang sa tamang sukat bago ko pa simulan ang paghawak sa mga piyesa ng hawakan. Dito, dahil iniisip ko na ang mga piyesa ng hawakan, kailangan kong i-forge ang tang base sa nasa isip o sketch ko. Sige, simulan na natin ang paggawa sa talim. Napilayan ang likod ko habang may ginagawa ako, pero di ko alam kung ano. Wow! Kung gumawa ka na ng talim, alam mong matagal gawin ang dulo ng blade. Hindi ito matagal gawin, pero inaasahan mong mabilis lang. At kapag inabot ka ng 12 ng init kaysa sa inaasahan mo, parang ang tagal-tagal ng proseso. Okay, medyo atrasado na tayo at hindi maganda yon, pero itutulak ko ang pagtatapos ng forging sa 5 oras, kaya bibigyan ko pa ang sarili ko ng 44 na minuto para doon. Hindi gagawin nating 6 ito. Sandali lang. Ay, tama pala ang oras at schedule natin. Mali lang basa ko sa numero. Baka masyadong pilit ang 27 para sa bakal. Alam mo, gagawin kong 24 na pulgada. Sige, masaya ako sa itsura nito ngayon. Gagawa lang ako ng magaan na pandayan, tatapusin ang tang, at ihahanda ko na ito para i-normalize. Sobrang laki kaya mainit at di ko mahawakan ng martilyo ng walang guwantes.
Hindi ko mahawakan ito kahit may guwantes dahil sobrang laki. Masama ito sa litid ng kamay mo. Kaya parang nahihirapan talaga ako ng kaunti. Kahit masakit ang kamay ko, susunod na ang huling pagtuwid at paghahanda para sa normalization cycle. Gagawin ko ito sa forge, hindi sa kiln dahil mabagal yon. Habang umaabot sa tamang init, susuriin ko gamit ang welding magnet. Plano ko sanang gumamit ng mas maliit na magnet pero hindi ko mahanap. Dati may 10 ako, ngayon hindi ko makita. Tinitiyak kong pinipinturahan ko ang init. Kailangang pare-pareho ang temperatura ng buong talim. Isa pang napakahalagang bagay ay hawak ko ito ng patayo. Hindi ko ito hinahawakan ng pahalang sa unahan. Kung hinawakan ko ito ng pahalang, babaluktot ito kung saan-saan at mawawala ang tuwid nito. Kung hahawakan ko ito ng ganito, mas matibay ito laban sa baluktot at makakatipid ng oras sa pagtutuwid mamaya. Sige, hindi magnetiko, hindi magnetiko. Sige, hindi magnetiko ang gitna. Medyo malamig pa ang dulo at sakong bahagi. Kakaunting pintura na lang at tapos na ako sa una. Sige, ngayong nasa tamang temperatura na ito, gagawin ko na lang ito. Hihintayin natin itong tumigil sa pagningning. At pagkatapos ay magiging handa na ito para sa ikalawang cycle. Medyo mahirap itong i-refer kapag nasa liwanag. Pero kung nasa lilim ito tulad nito, mas makikita mo ng malinaw ang mga kulay. Hindi naman talaga pula. Pag dinala mo dito, kumikislap pa rin. Kailangan mawala yung kislap. At hindi ko talaga magagawa ng tama yun sa ilalim ng araw. Ito ang tinatayang mga temperatura kung saan ko ginagawa ang mga normalization. Tinataya ko lang kasi imposibleng malaman ang eksaktong temperatura. Sige, hindi siya dumikit. Kaunting dikit lang sa dulo. Okay lang yun. Medyo mainit na ulit sa dulo. Pero di naman sobra, kaya okay lang. Sige, huli na ito. Medyo alanganin yung huli sa 3 cycle kasi hindi mo siya matetest gamit ang magnet dahil hindi magnetic ang ideal na temperatura. Hindi magnetic ang ideal na temperatura, kaya kailangan ko lang tansyahin at umasang hindi ito non-magnetic. Dumikit pa rin. Sige. Sige, abutin ito ng mga 30 minuto pa bago lumamig ito. Hindi pwede palamigin sa tubig dahil titigas. Hindi lubos pero sapat para di maging perpekto. Hindi ko pwedeng ipahinga ito sa anvil habang pinapalamig dahil sisip-sipin ng dulo ang init mula sa talim at magwa-warp ito. Gusto kong ituwid muna ito bago i-quench, kaya ilalagay ko sa semento. 5 oras at 20 minuto na ang lumipas. Ibig sabihin nasa hakbang na tayo na ito. Sa palagay ko, hindi pa sapat ang lamig ng talim para kiskisin. Kailangan pa ng mga 20 minuto, alas 5:40. Mukhang hindi ko ito mapapalamig agad, baka mga alas 6:15 pa. Ang pagkuha ng tamang talim ay walang oras. Hindi ko alam ginagawa ko. 2 beses nating gagawin ang 1.5 oras na temper at kailangan ng konting oras na palamig sa gitna. Kaya sa 9 oras at 30, magkakaroon na tayo ng talim na lubos na temper. Kung sakaling maging maayos ang lahat, kung mabagal ako doon, mga 10 oras ay hindi naman masama. Parang mas mahaba ang pahinga ko kaysa inaasahan. Pero ngayong malamig na ang bakal, panahon ng linisin at bawasan ito bago ilubog sa langis. Ginawa ko na naman yung pag-iiwan ng makapal na material sa talim bago i-heat treat. Kasi mas madaling kiskisin ang malambot na bakal ngayon kaysa pagkatapos i-heat treat. Mga kalahating oras din akong naggiling sa grinder. Para makatipid ng oras at dahil di ko gagamitin ang kiln sa heat treat, pinaandar ko na agad ang forge habang nagkikiskis pa lang ako. Pwede ko sanang panatilihing bukas ang forge buong oras, pero hindi tulad sa forged in fire, hindi naman ako may walang hanggang budget at kailangan ko talagang magtipid sa paggamit ng propane. Maglalagay ako ng fuller sa buong talim, kaya kailangan kong tiyaking pantay ang mga patag nito hanggat maaari. Hindi man perpekto gamit ang bell grinder, pero sa loob ng 24 na oras wala rin akong ibang pagpipilian. Isa sa mga ginawa ko para maiwasan ang pag-crack sa quench ay inakyat ko ang buong talim sa mga 120 grit na finish at pinutol ko ang mga kanto gamit ang slack belt. Sa tingin ko gusto ko ito sa 425 degree. Sisiguraduhin kong handa ang kiln bago i-temper ang talim para hindi masayang ang oras mula quench hanggang temper. Kahit delikado, mas maganda sana ang quench kung isinara ko ang pinto ng garahe at gilid na pinto. Kapag maraming ilaw, mahirap makita ang maliliit na pagbabago ng temperatura sa bakal. Pero kapag sarado, makikita mo ang bawat irregularidad at mainit na parte sa talim.
Ayos na to, walang flash. Ibig sabihin, hindi ako sumobra sa temperatura. Sige, tara. Aray, 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 aray. Mainit-init yan ah. Medyo may baluktot, medyo may baluktot. Hindi naman masyadong masama yan. Sa totoo malala ang baluktot na yon. Medyo malala ang baluktot na yan. Sige. Bukod sa medyo malalang baluktot, sa tingin ko ayos naman. Kaya ilagay na natin dito. Ayos. Kakakuha ko lang ng 1 oras na pahinga. Kailangan natin ng matinding pahinga. 7 oras at mahigit 30 minuto na tayong nagtatrabaho. 16 oras at 23 ang natitira sa timer. Kaya baluktot ang talim at matatapos ang unang temper cycle sa alas 7:45. Sa tingin ko susubukan kong gumawa ng kaunting pagtuwid. Grabe ang init. Hindi ko napipilitin gawing sobrang tuwid. Sige, dapat ko bang gamitin tong bagay na to? Mas magiging mabilis to. Sobrang bilis talaga pero alam naman natin lahat kung anong nangyari nung ginamit ko to nung huli. Hindi ko alam. Sige, hindi natin straight ito. Hahayaan lang lumamig. Tingnan mo yung bagay na yan. Dito mo makikita kung gaano kasama ang kurba ng talim matapos ang quench. Karamihan dito ay nakatutok malapit sa tang na maganda rin. Habang lumalamig ang talim matapos ang unang temper, naisip kong simulan ang pag-ukit ng hawakan sa kahoy. Sige, hindi ko naman kailangan ng sobrang eksaktong sukat, pero maganda rin kung may basehan akong susundan. Itong kahoy ay mula rin sa parehong kahoy na ginamit ko sa Firestorm Damascus chef site na video. Lahat ng Viking swords na nakita ko ay may madilim na kahoy na hawakan, kaya gusto ko ring subukan yun. Isa sa mga nakakainis na bagay sa pagtatrabaho, gamit ang ganitong klase ng kahoy, ay sobrang malagkit ito at madalas sumabit ang drill bit. Kaya paminsan-minsan, kailangan kong tanggalin ang piraso ng kahoy gaya ng nakita mo kanina. Imbis na 0.4, 0.25 na lang mula sa butas. Sige, ibabalik ko na ito. Ang katotohanang halos mahawakan ko na ito ay ibig sabihin ay lumamig na ito ng sapat. Kung matagal ka nang nanonood ng mga video ko, alam mong matagal ko nang pinag-uusapan ang tungkol sa pagbili ng isang gilingan. Masaya akong ibalita na may paparating akong gilingan at gagawan ko ito ng video pagdating sa shop ko. I-unbox at isa-setup ko ito, tapos ikukumpara ko ang paggawa ng kutsilyo gamit at walang gilingan. Abangan ninyo. Dahil pantay ang drill ng mga butas ko, hindi na pwedeng mag-taper ang tang ko. Ayos lang naman. Hindi kailangang tapered ang tang. Kaya magkakaroon ako ng tuwid na tang. At para sa natitirang hawakan, pwede akong mag-ukit ng balikat dito para sa pommel na di ko pa nasisimulan. Pero ayos lang. Ang gwardiya dito ay magiging susunod na agad. Akyat ito dito dahil mali ang pagkakadrawing. Pero oo, babasagin ko ang webbing sa loob mamaya. Hindi naman kailangang matapos ko ito ngayon. Sige, magbabago tayo ng plano. Gumagawa ako ng pommel mula sa mild steel. Hindi ko pwedeng i-weld ang Damascus na pommel kaya kailangan ko itong ipin. Pero wala akong oxyacetylene o oxypropane torch. Walang ibang magandang paraan para sa mechanical na koneksyon, kaya gagamit ako ng mild steel at iwi-weld gamit ang metal inert gas para malinis ang weld. Walang masyadong makikita doon. Habang umiinit ang forge para sa bagong pommel, pumunta ako sa grinder para linisin ang materyales para sa guard. Dahil twist ang Firestorm Damascus at mahirap kunin ang malinis na materyales, hindi malinis ang piraso. Pero dahil magaan lang ito, okay lang sa akin. Ang kuryente ay napupunta sa kiln. Sige, mukhang hindi magagamit ang pommel ngayon. May bitak na sa dulo at lumalaki pa. Hindi ko na lang papansinin kasi mawawala rin naman. Pero yang isa at pati na rin lahat ng mga maliliit na bitak na yan, hindi maganda yan. Sa tingin ko kapag binagsak ko ito ng malakas, baka agad mabasag. Pwede kong lagyan ng manipis na super glue ang mga bitak. O kaya pwede akong gumawa ng panibagong piraso at hindi na mag-alala tungkol dito. Kahit na nabutasan ko na lahat. Nagpa siya akong gumawa ng bagong hawakan at itapon ng luma para di na ako maabala sa mga bitak. Pinili kong piraso ng kahoy ay itong kulot na nara.
Galing din sa parehong uri ng puno ang kahoy na ito gaya ng amboy na burl. Pero mula lang sa ibang bahagi ng puno. Wala kang makikitang burl dito. Hindi ito kasing itim ng ebony na una kong ginamit. Pero tingin ko magiging astig pa rin ang itsura at magdadagdag ng lalim sa piraso. Medyo pangit yan, pero ayos lang. Malayo ang mga butas na nadrill ko. At dapat 4 imbes na 3 ang ginawa ko. Ginamit ko ang carbide burr para pagdugtungin ang mga butas, tapos gagamitin ko na lang ang drill bit mamaya. Sa tingin ko oras na para ukitin ang slot. Imbes na 3-hole method sa handle block, 4 na butas ang gagawin ko dito kasi ayokong ukitin lahat ng webbing na yon. Ito ay Damascus steel. Mas matibay ito kaysa sa kahoy. Ay grabe, gitna talaga. Bakit ba natin ulit ginagawa to sa sarili natin? Para raw sa views, sabi niya. Masaya raw to, sabi niya. Nakalimutan kong mag-center punch kaya gumagala ang drill bit ko. At gusto ko na medyo bahagyang nasa kanan ito. Nagagawa ko na to ngayon dahil may 24 na oras na ako. Di tulad ng 8 oras sa palabas. Sa palabas, magbubutas lang ako kahit tabingi ang mga butas, tuloy pa rin ako. Wala talagang oras para mag-ayos ng pagkakamali, maliban na lang kung talagang malala na ang pagkakamali. Mukhang naputo lang dulo ng drill bit ko. Wow, mas maganda yan. Ilang oras na ba tayo? Parang halos 10 oras na tayo. Kung masira ito, hindi mo mapapanood ang video na ito. Pero sige, tatahimik na ako. Ay, mabigat ito. Sige, ayos yan. Sige. Kapag iniunat ko mukhang tuwid, di ba? Sige, parang ganun. Kapag sobrang lumamig na ang talim at di ko na maituwid, panahon nang bumalik sa gwardiya. Di tulad ng kahoy, hindi pwedeng gamitin ang pahalang na puwersa para pagdugtungin ang mga butas. Maliban na lang kung gusto mong tumalsik ang drill bit sa mukha mo. Kaya gamit ko ang Dremel at carbide bit. Kung may milling machine ako, gamit lang ang end mill at ilang urong sulong, makakagawa na ako ng parallel na slot. Wala akong milling machine kaya ito muna gagawin ko ngayon. Carbide na martilyo ang maiisip kong dalhin kung maimbitahan ulit ako sa palabas. Pero di ko sure kung magagamit ko ito. Isa ito sa mga bagay na pwedeng matapos sa 5 minuto. Pero hindi ko kayang maglaan ng 50 minuto. May nakakatawang nangyari dito. Dahil tumigas ang bakal, mas malakas ang spark, kaya nag-ipon at nagliyab ang mga ito sa loob ng dust collector ko. Hindi ko talaga alam kung ano ang nasusunog kung iisipin mo. Sige, ayusin na natin to. Ang orihinal na plano para sa video na ito ay kunan talaga ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 24 na oras mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga. Napagtanto naming delikado ito sa kalusugan kaya nagpasya kaming gawin ito sa loob ng 3 araw. 10, 10 at 4 na oras. Hindi ko alam kung naaalala mo pa itsura nito pagkatapos ng quench. Pero mas maganda na talaga ngayon. Pagkalagay ng bagong belt sa grinder, simula na ng pinakamatagal na proseso ng paggawa. Ito ay pagtanggal ng maraming materyales at paggiling ng fuller. Kailangan kong siguraduhin na mapapayat ko ng tama ang aking tang habang nag-grind. Na-pre-drill ko na ang mga slots sa hawakan at guard. Kaya kailangan kong siguraduhin na tama ang i-grind kong tang para magkasya at hindi baliktad. Agad akong gumamit ng bagong belt dahil pagkatapos ng paggawa ng mga flat, kailangan ko nang magtanggal ng maraming materyales sa bevel. Hindi ko agad tinatapos ang paggiling, pero maraming materyales ang natatanggal ko. Sayang lang gamitin ang bagong belt para dito. Mas gusto kong agresibong maggiling gamit ang lumang belt kaysa sa bago.
kahit halos natatanggal na ang mga abrasive. Sige, tingin ko oras na para sa fuller. Hindi ko na magagawang gilingin ito kapag tapos na ang bevel. Gusto ko ng pre-deep na fuller kaya di ako gagamit ng 10-inch or 8-inch na gulong. Sa tingin ko gagamit ako ng maliit na gulong. Mababa ang espada kapag maliit ang gulong na gamit ko, kaya hindi ito pwedeng nandito. Kinakabahan talaga ako nung sisimulan kong i-grind ang fuller. Kita nyo, halos hindi ko nga dinidikit sa belt at inaalis pa para siguradong tama ang posisyon ko. Pero ang totoo, mas mahirap talaga magsimula ng fuller kaysa ipagpatuloy ang fuller. Kung tutuusin, mas maganda sanang naging agresibo ako agad. Pero dalawang gilid ang talim na ito. Ginawa ko ito sa pangalawa at mas maganda ang naging resulta. Sa puntong ito, mga 10 hanggang 12 oras na kami sa hamon. At alam kong kailangan kong gumugol ng maraming oras sa paghasa ng fuller na ito at paghasa ng natitirang bahagi ng talim. Iniisip ko rin na may mahigit kalahati pa akong oras dahil 10 hanggang 12 oras pa lang ang lumipas. Kaya sinubukan kong huwag masyadong madaliin ang paghasa para kahit papaano ay maging medyo proud ako sa resulta sa huli. Sige, ang bilis talaga nun. Sa unang bahagi, medyo may kaunting sablay. Sa pangalawang bahagi, okay naman lahat maliban sa isa. Kailangan kong malaman kung hanggang saan dapat ang fuller sa talim. Nakalimutan kong mag-research kaya ngayon ko muna gagawin. Sige, ayon sa nalaman ko, dapat ang fuller ay mga 3 hanggang 4 na pulgada mula sa dulo. Hindi ko talaga nahanap kung ano eksakto ang tawag dito o kung gaano kalayo eksakto. Pero sa tingin ko kung tansyahin ko base sa mga halimbawa ng Viking swords na nakita ko, hindi naman siguro ako masyadong magkakamali. May ilang bagay akong natutunan tungkol sa paggiling ng fuller sa panahon na ginugol ko sa paggiling nito sa espada. At isa sa mga yon ay napakahalaga talaga ng anggulo ng talim. Kapag patayo ang talim sa sahig, hindi gagalaw ang fuller. Pero kung iaanggulo mo ang itaas ng talim paabante, akyat ang fuller. Kung itutok mo ang itaas ng talim sa'yo, hilahin pababa ang fuller ng mas agresibo. Sige, hindi naman kailangang perpekto basta ang tangko ay kahit paano nasa gitna. May ilang basehan ako sa talim ko at pinakamahalaga rito ang pagiging tuwid nito. Kapag tinitingnan ko ang talim, tinitiyak kong tuwid ito. Minsan sa pag-grind, nababaloktot at kailangan kong ayusin. Kadalasan, kailangan kong bumalik sa anvil at ituwid gamit ang carbide na martilyo, pero di ko na ipinapakita dahil nakakabagot panoorin. Malapit na tayo sa gitna. Nagulat ako sa bilis ng paggiling. Sa loob ng 1.5 oras, mula sa halos patag na bakal ay nabuo na ang fuller, kumpleto na ang profile at manipis na ang mga gilid. Siguro 1 oras pa at matatapos na ito sa grinder. Marami pa akong oras para ayusin ang guard at ang handle block. Pwedeng abutin ng ilang minuto o hanggang 1 o 2 oras ito mailagay na nakakainis. Para masiguradong hindi masyadong mahirap ang paglalagay ko ng guard, pinapabilog ko ang tangko. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang mag-ukit ng parihabang butas. Sige, sa tingin ko hindi pa talaga mukhang espada ng Viking hanggat hindi umaabot ang fuller na ito hanggang dulo. Siguro tatapusin ko ito dito at sa magkabilang gilid. Hindi naman mahalaga kung gaano ko ito ilalayo kasi matatakpan din ng hawakan. Pero gusto ko ring ilabas ng kaunti. Sa tingin ko, medyo masyadong makitid. Sa tingin ko pwede pa bawasan ng bigat sa fuller, kaya mas maraming fuller grinding. Yay! Isa ito sa mga pribilehiyong kaya kong gawin sa loob ng 24 na oras na limitasyon, kumpara sa 8 oras sa Forging Fire. Sa palabas, nang mapansin ko ito, dinala ko na lang sa testing dahil wala na akong oras gumawa pa ng iba. May oras naman ako kaya naisip kong ayusin na lang ito. Sige, tama na siguro ang paggiling ngayon. Kailangan ko ng pagkain. Sige, habang umiinit yan, kakayurin ko muna ang puwang dahil ito ang pinaka-epektibo para sa oras ko. Medyo kakaiba ang pakiramdam na mag-forge ng ganito ka-late sa hamon.
Pero hindi ko magamit ang forge kanina dahil ginagamit ng kiln ang aking 200 at 20 volt na kuryente. Kailangan ko lang papayatin ang bakal na ito para magamit sa pommel. Sa tingin ko sobra-sobra na ito, parang may sapat na akong lugar para gawin ang aking pommel. Kaya hahayaan ko muna itong lumamig. Sige, may nakakatawa akong ideya. Kakabili ko lang ng bagong carbide end mills para sa milling machine na kukunin ko. Kailangan ko ng panggupit na parallel. Ilalagay ko ito sa drill ko para magamit bilang milling machine. Wow! Medyo maganda at mabigat siya. Bago ka mag-comment, alam ko na ito na yata ang pinakamasamang bagay na pwedeng gawin sa isang end mill. Pero nagmamadali ako at handa akong isakripisyo ang end mill na ito para lang mapabilis ng kaunti ang proseso. Ay nako. Siguro? Sige, nasa bandang 13:45 na tayo ngayon. Gusto kong maging handa ang gwardyang ito pagsapit ng 14:30. Mga dagdag na 45 minuto. 14:30 hanggang 15. Ikakabit ko ang hawakan, tapos magbibigay ako ng 2 oras para sa pommel. Marami na yun oras. Bibigyan ko lang sarili ko ng 1.5 oras. Kailangan ko pa ng 2 oras para tapusin ang paghasa ng talim. Kailangan ko pa ring i-etch lahat. Medyo masakit ang mga piraso ng bakal pero maganda ang pakiramdam ko tungkol dito. Uy! Ang bilis ng burr! Ngayon natatakpan na ako ng maliliit na parang piraso ng metal na matutulis. At halos hindi ko na sila makita. Grabe, nakakainis talaga. Sa tingin ko magpapahinga muna ako sandali kasi pagod na ako. Hello? Sa tingin ko gagawin ko yung kahoy kasi madali lang. Parang sobra kang na-overstimulate bilyon-bilyong beses na mas matindi. Kasi di mo mapigilan o matanggal kahit di mo sila makita. Kinuskos ko ang kamay ko gamit sabon at parang Scotch Brite. Parang kulang na ako ng isang patong ng balat ngayon. Okay, meron pa rin. Aray. Naaalala ko nung bata ako at tanga pa. Hinaplos ko ang cactus. Yung cactus, walang malalaking tinik pero may maliliit na tinik na isa-isang tinanggal ng nanay ko gamit ang sipit. Akala ko nagpapasikat lang ako noon. Pero ang totoo, sobrang tanga ko pala. Pakiusap, sana may progreso ka na. May kaunting progreso na pero gusto ko pa ng mas marami, pakiusap. Nagdesisyon na akong gawin ang burn-in tang. Wala akong pakialam kung magkaroon man ito ng masamang reputasyon. Gagawin ko pa rin. Kailangan ko ng mas okay na torch. Baka gamitin ko na lang ang forge. Siguro hindi ko na kailangan banggitin. Pero hinding-hindi ko gagawin to sa kutsilyo na talagang ginagawa ko para maging maganda at ibenta. Sobrang delikado nito. Minsan di maganda ang tingin sa burn-in process sa forged in fire. Pero magiging totoo ako sa'yo. Lahat ng talim na ginawa kong may nakatagong tang, ginamitan ko ng burn-in na paraan. Ang tanging bagay tungkol sa burn-in na paraan ay kung gagamitin mo ito sa stabilized na kahoy o sobrang siksik na kahoy, hindi ito gagana ng maayos. At maari talaga itong magdulot ng ilang kakaibang resulta. Ay, sorry. Kita nyo, naipit ang kahoy ko sa talim. Hindi maganda pero kinailangan ko pa ring ituloy. Sige, sana naman magkasya ito ng maayos kahit papaano. Mas maganda ito kaysa sa gwarda ngayon. Bago ko matapos ikabit ang gwarda, kailangan ko munang siguraduhin na maayos ang paglipat mula sa gwarda papunta sa talim hanggat maaari nang hindi masyadong nahihirapan. Dapat sana ipasok ang talim sa loob ng gwarda para walang puwang. Pero wala na akong oras. Kaya ginawa ko na lang ang nakasanayan ko sa mga kutsilyo kong pangkusina. Grabe, parang isang kapat na pulgada na lang at kasya na agad ang hawakan. Ay, ang lapit na. Ang lapit na talaga. Ayos na ayos ang pagkakakabit niyan. Sa tingin ko, hindi na kailangan pagandahin pa. Lalo na kapag pinagsama sa kahoy ng hawakan. Espada ito ng Viking.
Ayos, pareho na nating naikabit ang gwardiya at ang hawakan. Kaya maaga tayo ng 20 minuto. Ibig sabihin, magpapahinga muna tayo. Mas mainam sigurong magpahinga muna kaysa magmadali ng mababa ang enerhiya. Sa natitirang 9 na oras, masaya ako sa itsura ng lahat. Pero alam kong may isang bahagi pa akong di pa nasisimulan. Okay, so yung 20 minutong pahinga, naging parang 1 oras at kalahating pahinga. Minadali ko yung marami sa simula, kaya mas marami na akong oras ngayon. 16 na oras na tayo, kaya may kalahating oras pa ako para gawin ang pommel, na hindi naman mangyayari. Nag-isip ako at kailangan ko ng 5 oras para gawin lahat, kaya may oras pa ako bago iyon. 17:30, may 1 at kalahating oras tayo sa pagitan ng pommel at nito. Sige, kulang ang tangko. Para mapahaba ang tangko, kakayurin ko muna ang materyales bago i-welding ang dagdag na materyales. Kung hindi ko kikiskisin, hindi tatagos ang welding at mahina ang idadagdag kong materyales. Yung iwi-welding kong materyales ay tira-tirang bilog na bakal. Palagay ko, mas malaki ito kaysa sa lapad ng tangko kaya bagay itong idagdag na materyales sa tang. Ginamit ko ang grinder sa mga tira para gawing pait, tulad ng sa tang. Siniguro ko ring binuksan ang gas ng welding machine. Kung makalimutan kong buksan ito dito, magiging problema iyon mamaya. Dahil nagbigay ng dagdag na lapad ang weld bead sa tang, at dahil mas malapad na talaga ang piraso ng bakal kaysa sa tang, kinailangan kong kiskisin lahat para magkapareho sila ng kapal. Oo, sa tingin ko kailangan kong gumawa ng interesanteng konstruksyon dahil wala talaga akong sapat na oras para gawin ito sa ibang paraan. Orihinal, plano ay gawing silindro ang tang, pero walang mag-aalay ng pommel sa natitirang talim. Kaya ang ginawa ko, nag-iwan ako ng dagdag na kapal sa tabi ng bahagi kung saan hahawakan ng kahoy at pinapayat ko ito pababa papunta sa silindro. Ito ang pinakamagandang solusyon dahil hindi ko na kailangang magtanggal ng maraming materyales sa pommel at magiging tama pa ang alignment nito. Para magkasya yon, gagawa ako ng 3 magkatabing butas sa isang mahabang butas. Kailangan ko lang ng sentrong punto sa gilid na ito. 3 butas na magkatabi dito. Sa puntong ito ng proseso, may 6 na oras pa akong natitira. At maganda ang pakiramdam ko tungkol sa dami ng nagawa ko at sa dami pa ng kailangan kong gawin. Ang totoo, sobrang pagod na ako sa puntong ito at nagsimula na akong bumagal ng kaunti. Ang pinakamagandang paraan para ipaliwanag ko ito ay kung may 10 Central Processing Unit cores akong tumatakbo sa simula, malamang 6 hanggang 7 na lang ang tumatakbo ngayon. Malaking paliwanag na yan. Tingnan mo lahat ng maliliit na karayom na iyan. Bro, nasa balat ko yang mga yan. Okay, nilinis ko na. Nilinis ko na yung ilang sapot at medyo kasya na. Lumalabas na siya. Kahit ayaw ko, kailangan kong gamitin ng Dremel. Maliban na lang kung... Sandali, optimistic talaga ako dito. Oh, balik ko ito pero matutuwid gamit ang grinder. Tara, laro tayo ng konti. Gusto kong mag-isip ka ng isang numero at sundan mo ang mga hakbang na makikita mo sa screen. Pwede mong i-pause kung kailangan mo. Patakaran ng laro. Kung mahulaan ko ang numero mo, may utang ka sa aking subscription. Maghuhula ako mamaya. Kaya tandaan mo ang numerong yan. Tara na pare! Oh! Nagawa ko ba? Nagawa ko! Nagawa ko! Ba't ko nagawa ko? 15 ba ang numero mo? Kung oo, alam mo na ang gagawin. Balik tayo sa nangyayari talaga, ang ginagawa ko ngayon ay hinuhubog ko na ang aking pommel. Natagalan akong gawin ng compound slot sa pommel, pero ngayon tapos na. At pwede ko nang simulan alisin ang sobrang materyales. Ang saya sa pakiramdam. Sige, kumuha ako ng 10 minutong pahinga. Sa tingin ko gusto kong matulog ng 10 minuto. Sige, lumipas na ang 15 minuto, gagilingin ko na ang hawakan. Kahit na minamadali ang buong paggawa na ito,
Inatake ko pa rin ang hawakan gamit ang eksaktong parehong diskarte na lagi kong ginagamit. Una kong ginagiling ang profile para magustuhan ko kung paano ito tugma sa buong talim. Pag kontento na ako, ibinabalik ko sa grinder at binabawasan ng kapal. Hindi ko iniikot ang hawakan hanggat di ako kontento sa profile sa parehong direksyon. Yun ay mula sa itaas ng talim, ang harapan, at pagkatapos ay sa gilid ng talim, ang talas. Dahil ito ang unang challenge-like na video sa aking channel, gusto ko talagang malaman kung ano ang iniisip ninyo. Gusto nyo ba ang format na ito? Hindi nyo ba gusto? Mas gusto nyo ba ng full builds na matagal gawin? O mas maraming challenges? Comment lang sa ibaba. Tatlong kapat na tayo. Tapos na tayo sa lahat nito. Ang tawag natin dito ay shape handle, na meron na tayo. Nasa pagitan na tayo ng 18 at 19. Naglaan ako ng 3 oras para tapusin lahat. Sa tingin ko, ang talim ang pinakadapat trabahuhin. Huling paggiling, talim. Nakakatawa na kahit marami na akong nagawang 2 talim na espada sa Forged and Fire at gumagawa ako ng Viking na espada sa shop ko, hindi ko pa nagawang gumawa nito bilang custom order o commission. Ibig sabihin, hindi ko pa nagawa ito ng walang time constraint. Hindi ko alam kung kailan ako muling gagawa ng 2 talim na espada, pero kapag dumating ang oras, gusto kong subukan ulit gumawa ng Viking na espada gamit ang mas komplikadong Damascus at mas detalyadong art sa fittings. Baka matuto ako ng engraving o uchidashi, kung ano man tawag doon. Hindi ko pa sigurado. Nakabawas na ako ng malaking dami ng material. Umaasa ako na mas magiging maganda na ang balanse nito. Okay, medyo mabigat pa rin pero magbabawas pa ako ng bigat sa dulo. Ang balanse ay mga 4 na pulgada sa harap ng gwardiya. Kung mapaurong ko pa ng 2 pulgada, magiging perpekto na. Panoorin mo to. Ay Diyos ko. Nang mawala ang isip ko, naisip kong panahon na para ibalik ang atensyon ko sa gwardiya. Napakasimple lang ng gwardiya ng Viking na espada. Nagulat ako sa research ko kasi magkamukha at halos magkatulad ang hugis nila. Dahil dito, madali kong nahubog ang gwardiya at agad kong ibinalik ang atensyon sa pommel. Mas komplikado ang hugis ng pommel at kahit basic lang ang ginagawa ko para matawag na Viking Guard, mas marami akong kailangang isaalang-alang na gilid at anggulo kumpara sa gwardiya. Sige, sapat na pahinga na ang boses ko. Dito gumagamit ako ng Scotch Brite belts. Magaling ang mga belt na ito sa pag-blend ng linya at pagpapakintab para maging pulido ang piraso. Kapag tinaasan mo ang grits gamit ang Scotch Brite, para mo na ring hinasa ito ng mano-mano. Oh, hindi ko na ipapakita pa kasi nakita nyo na akong gumamit ng grinder. Oras na para sa etching. Sige. Kailangan ko itong hugasan ng sabon. Ayos. 4 na minutong timer? 4 na minutong timer? Sige, kukuha muna ako ng kawad at huhugasan ko ang gwardiya. Nailagay na ang gwardiya. Sa totoo lang, wala akong ideya kung ano talaga ang kalalabasan nito. Hindi pa ako nakapag-ukit sa isang sinturong may surface conditioned na finish. Tingnan natin kung ano ang itsura ng talim na ito. Kailangan kong siguraduhin na hindi ko yon matamaan. Oh, sige para sa pagtatapos na to, parang ikikis-kis ko lang ito. Ayos yan, maganda yan. Yung pattern ng hagdan ay hindi kasing tapang ng inaasahan ko. Pero para sa 24 na oras na trabaho, sobrang saya ko sa kinalabasan nito. Ipasok ang talim para sa ikalawang cycle. Ano yung pumiyok na boses?
Sige, oras ng pagbabantay. Tingnan natin kung kumusta na ito. Oo nga, tingnan mo yan. Tingnan mo yung apoy na yan. Astig tingnan yung gwardiya na yan. Sige, positibo ako. Gusto ko kung paano ito lumalabas. Mas maayos na yan ng kaunti. Mabilis ang hugas. Mas malaki pala ang contrast. Hindi ko agad nahanap ang tamang salita. Tingnan natin ang ginagawa ng gwardiya. Mukhang gusto ng gwardiya ng mas malalim na ukit. Sobrang saya ko dyan. Para sa isang 20 minutong ukit at walang kape. Masaya ako sa lalim nito, pero may kaunting dilaw na ulap. Dahil may extra oras ako, susubukan kong i-buff. Kung hindi gumana at nawala ang contrast, ukitin ko ulit. Sige. Ay sandali, kahit papaano nakatulong yun. Sige, masaya na ako. Ngayong tapos na ang pagukit sa parehong bahagi ng Damascus ko, oras na para sa huling paglilinis at paghahanda bago pagsamahin. Gamit ko ang 5,000 grit sanding pad para linisin ang Damascus sa talim, tapos babanatin ko ang hawakan. Di ko nilihahan ang hawakan, pero sa tingin ko makakadagdag pa rin ng texture at kulay ang pagbabanat. Sige, tingnan natin kung paano magtatagpo ang mga bahagi. Sa tingin ko, kailangan ko pang ayusin ng kaunti ang tang dahil hindi pa ito lubusang nakalapat kahit hindi pa lubusang nakalapat ang gwardiya. Kailangan kong kiskisin pa ang tang. Sa ilang adjustments, maayos na siyang nakalapat. Oo, handa na ito idikit. Paliliwanagin ko na ang talim ngayon para hindi ko na ito alalahanin mamaya. Matagal na akong di gumagamit ng belt sa paghahasa. Dahil nagmamadali ako, hindi ako pwedeng gumamit ng mga bato sa paghasa. Kung gagamitin ko ang mga bato sa talim na ito, aabutin ako ng hindi bababa sa 1 oras. May natira na lang akong halos 1 oras, baka mas kaunti pa. Kailangan kong bumalik sa dati kong slack belt na paghasa. Tulad ng nakikita ninyo, walang nakasuporta sa likod ng J-Flex belt na ito. Ibig sabihin, babaluktot ito sa gilid ng talim. Magbibigay ito sa akin ng mas matibay na talim, tinatawag na apple seed edge, at magiging matalim pa rin talaga ito. Ganito ko ginawa sa lahat ng talim ko sa Forged in Fire. Kung napanood mo ang cutting test, alam mong matalim talaga ang mga yon. Matapos ko gamitan ng 400 grit, nilagay ko siya sa buffer para alisin ang burr. Nakakakatakot ito. Sa tingin ko matalim ito. Woo! Okay, matalim nga iyan. Okay, oras na para magdikit. Natatakot akong hawakan kasi sobrang talas niya. Okay. Haluan natin ng marami nito. Mukhang madaling ihalo ang feature na ito. At dahil may oras ito, sa tingin ko gagamitin ko ito. Sa tingin ko ganito ang gagawin ko. Uy! Halo-halo na. Magtitiwala ba ako sa paghahalo? Kailangan ko ng marami nito. Nakikita ko na may mga guhit pa, kaya hahaluin ko pa ng kaunti. Ikabit ang hawakan. Ay Diyos ko. Kailangan natin ng pangtulo. Ay dapat ginagawa ko to sa ibabaw ng basurahan. Sandali lang. Pupunasan ko to ng acetone mamaya. Sige, kaunti lang. Hindi kailangan madami. Ngayon lang ako natuwa na sira ang acetone ko. Nakuha ko ba? Sige, naayos na yan. Pagkatuyo nito, ikakabit ko na ang tanggamit welding. Kailangan ko ng pwesto para ikabit ito. Aray! Sige, tumitigas na. May 24 na minuto pa tayo. Sa tingin ko,
Hahayaan ko pa itong tumigas ng 4 na minuto pa, tapos dadalhin ko na, ikakabit ko na gamit ang welding, at kailangan ko itong kiskisin para pumantay. Tapos kailangan ko pa itong pakinisin, para magmukhang isang piraso lang ng bakal. O kaya kong maghintay ng 4 na minuto, kaya kong maghintay ng 4 na minuto. Sige, sana swertihin tayo. Gilingin natin. Nakalimutan kong palitan ng platen. Masaya ako sa itsura ng lahat. Gagawin ko ang huling punas gamit ang acetone tapos langis. At tapos na tayo. Sige, langis, langis. Pakiusap, pakiusap. Hello? Oh, parang hindi natatakpan ng langis lahat. Di ko rin alam kung yun na ang chatoyans. Yun nga ang chatoyans. Chatoyans siya, kaya may mga parte na hindi natatakpan. Sa tingin ko kapag hinawakan ko pa ito, baka mas lalo ko lang masaktan ng sarili ko. Kaya, sa tingin ko tapos na ako dyan. May 4 na minuto pa tayong natitira. Masaya na ako dyan. Hindi ako magsisinungaling. Grabe, ang ganda pala nito. Grabe, mukhang kaya mo itong gamitin. Kung paparating ito sa'yo, hindi mo talaga makikita. Di ko in-expect na maririnig ko itong tumunog. Grabe. Oo, isa yun sa pinaka-nakapagod na nagawa ko. Mas nakakapagod talaga ito kaysa sa pagtakbo ko sa Gladiators of the Forge segment. Masaya ako dito. Ganito ang naiisip ko kapag iniisip ang Viking na espada. Kung gagawa ulit ako ng Viking na espada na walang limitasyon sa oras, mas pagbubutihin ko ang pagsukat. Sa tingin ko makapal pa rin ito. Dapat mas manipis at magaan ang Viking na espada. Plano kong iinitin lahat ng Damascus fittings ko at pakinisin ito gamit ang liha para gumanda ang ukit. Maganda naman ang pagkakaukit dito, pero hindi siya katulad ng mataas na contrast ng madilim at maliwanag na Damascus na nagawa ko noon. Mas gusto ko sanang ibang paraan sa paggawa ng hawakan dahil medyo sablay ito. Halimbawa, hindi mo dapat i-welding ang pommel kung nais mo ng mataas na kalidad na piraso. Pagdating sa kung gaano kahusay ito sa forged in fire, sa tingin ko magiging problema talaga ng kaunti ang bigat nito pero sa tingin ko matalim ito. Tingnan natin. Oh, matalim nga ito.